Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa buong video ay tayo muna po ay magbasa ng mga komento at mga hinahing ng ating mga netizen at pati na rin ng ating mga mamamayan. No choice na. Madali man nila si VP Sara, may Duterte pa matitira. Pag nawala si VP Sara dahil sa gagawin nila, lalo pa mamahalin ng taong bayan ng mga Duterte. Lord, gabayan niyo po lagi si Inday Sara Duterte. Huwag mong ipahintulot sa mga masasamang mga bangag. Thank you po, God, Jesus Christ. Amen. Ayaw nilang mapaalis dyan na ginagawang drug den ang Malacanang Complex. NBI at PSG ang nakahuli, isa sa dalawang drug pusher. Ma'am Vice, talagang ingat po kayo. Alam mo na kung ano gagawin mo. Tingnan mo nangyari kay Tatay Ninoy Aquino. Aquino versus Marcos noon. Ingat po talaga, ma'am. Inday Sara, please lead the people's power. Huwag na patagalin. Desidido na silang gurgurin ka, please. Please keep safe always. Huwag magtiwala, magmatsyag palagi. In every move, be sure of your safety. Please protect, save our VP from the worst intention of bangag government for our country and for your people. Minsan kung sino pa talaga yung gumagawa ng maganda o kabutihan, yun ang tinutuligsa ng mga kalaban. Puro kawatan ng realidad. Pag may good, may bad talaga. Parang langit at impyerno, nasa tayo kung sino ang pipiliin nila. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Nakakatuwa no, na sinasabi ni Inday Sara na sinasabi ni Inday na tira sila ng tira, alright? Nung sinagot sila, nagagalit sila. Tapos sasabihin nila na unsound mind, kung ano-ano mga pagbintang, di ba? Lokaret, ganyan-ganyan. Sabi nga ni Inday Sara ay hindi niya papayagan yung ginawa nila kay the late Miriam Defensor Santiago na tinawag nilang Brenda, di ba? Tapos ngayon dahil totoo ang mga sinasabi ni Inday Sara na si Bangag Jr. ay bangag. Well, actually, sinabi lang naman Inday na hindi siya nagpupulburo, na ganun-ganun siya. At matalino naman kayo, you know that already. Then, hindi nila kayang matanggap na si Marcos Jr. ay talagang addictus. At hindi kayang tanggapin ng mga bangag kasi yun nga ang gusto nilang i-cover up, yung pagiging bangag niya. So, ang sinasabi nga ni Inday Sara, dahil ngayon lang nagkaroon ng isang leader, ng isang Inday Sara, na hindi nila kayang bayaran, hindi nila kayang i-bribe, hindi nila kayang takutin. Sabi ni Inday, zero budget nyo, okay, tuloy pa rin kami sa trabaho. Yan ang hindi kaya ng mga magag. At maliban sa may Inday Sara, meron kayong Inday Maharlika. Di ba? Si Inday Maharlika for 2 years. Di ba? Na nagsasalita laban sa mga bangag. So, pinupoint out ni Inday kanina na parang hindi nila kayang tanggapin na may isang nasa gobyerno, okay? Kaisa-isang nasa gobyerno na umaalma sa kawalang hiyaan ni Junior. Actually, in-interview si Junior may nagtanong, teka, wait a minute. Natin yung audio natin. I think our audio is good. Right. Okay. Tinanong si Junior, si Bangag Junior, like ambush interview, kung anong masasabi niya. I think recent to, pakinggan nyo ha. Andali. Oh. Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot kasi bangag siya.
alam niya yung totoo. May ganyan bang presidente kung ikaw ay fit na presidente na alam mo you're doing the right thing para sa taong bayan, sasagutan mo yan. Sasagutan mo ng with sense. Hindi masagot kasi ngiwi, baka may gamual, basta sang polboron. Baka katatapos na lang sa katitira. Kaya ngayon, right? Kaya ngayon, nung Sara against all odds, sabi ni Chelo. Exactly. Yun nga sinasabi ni Inday Sara sa kanyang press con na parang ngayon lang sila tagpo ng Inday Sara na kaya silang bardagulin o kaya silang labanan sa kanilang mga kajayupan. Okay? Ano pa? Ano sabi ni Inday? Okay? Ayun, hinamon niya. Okay? Hinamon niya itong mga ngagva na magpa-neuropsychiatric test sila or pulburon o chicken yung mga jotak nila. Hinamon sila ni Inday at gusto ni Inday ay live telecast pa. At sinasabi ni Sara na dapat kayo mga voters, kayo mga Pilipino, ay mag-demand kayo na mag-pulburon test o mag-drug test o mag-neuro, sabi nga niya, sige, mag-drug test na lang kayo eh. Sa kanya, neuro test eh. Di ba? Dalawa yung sa kanya. Sino ang kakasa ngayon? Sino ang kakasa sa mga anak ni Amy na itong yung nagsalita, si Matthew, mukhang umingiwi din na siya. Gumagano eh. Mga ganun ang mga putang ina. Hindi ko alam ang mga tinitira ng mga ito eh. Di ba? Si Sandra umaalma din. Naan sa ating puting ahas, ang rumbuhan nila, di ba? Diyan sa Taguig. Diyan sa bar na isa, dalawang bar na yan na I forgot the name eh. O ano bang bar yon? Diyan sa Taguig. Na diyan tumitira ng buffet. Nabanggit yan ni Cathy Binag sa aming interview. Okay, diyan sa mga bar na yan, tumitira sila ng pulburon. Ngayon, tatanggapin ba nila ang hamon ni Inday na magpa-pulburon test sila? Takot lang nila. Dahil buong pamilya nila ay malamang magpa-positive lahat. Ang sabi ni Inday, ngayon na. Hindi after 3 months, ngayon na. Kung matino yung mga yan, ikaw Remulla, sabi ko, isang bulati ng hindi pumipirma sa'yo. Kung matino yung mga yan, hinahamon kayo na magpa-pulburon test kasama yung mga goons. Nakatay kayo mga goons kayo, nakakala nyo ang dami nyong alam. Ang alam nyo kung paano lamunin ang pera ng bayan, kung paano ubusin ang pera ng bayan, paano nakawin, mga pukinanginan nyo, paano lustayin, ibili ng mga designers, ipangbili ng boylet, ipangbili ng girlet. Ay, naku, nagpaos na naman ako. Anyway, ngayon, ano sabi ni Inday kay Remulla, ipagdasal na lang daw natin doon sa reaksyon na kailangan. Alam mo, ang problema kasi sa mga bangag na ito, pinapasa nila yung kabangagan nila sa mga taong nagsispeak up like me, like Inday, like you. Diba? Kapag hindi na nagustuhan, yung katotohanan na sinasabi mo, pagbibintangan ka na ikaw yung may problema, pero sila ang may problema. Imagine mo, masyado kayong nataranta, Inday Sara, na sinasabi ng mga bangag, diversionary tactics. Kaya nga sabi nila, oo, parang ganun yung dating eh. Kayo lang ba marunong mag-divert? Ano yung sinasabi ni Inday na diversionary tactic? Dahil imbis na pag-usapan nyo ang kahirapan, paano nyo, paulit-ulit natin dito, mapaaluan ang kinabukasan ng mga mamamayan, may pang-aral, pang-kain panglagay sa pagkainan, pamasahe, pang-eskwelahan, pang-healthcare, lahat-lahat na. Inaatupag ninyo kung paano magpalabas ng mga preso para tirahin si Inday Sara diyan sa Jutang Genuis na confidential fund na 125 million na sinagot niya na at pilit ninyong dinidiin sa 125 million. Sabi ko nga, if you compare, kung pag-uusapan natin, let's say pag-uusapan natin sa lakihan ng pagnakaw, which is yung 125 million na yan, na ipalawanag na sa COA at sabi nga, mayroon yan silang kaso sa Supreme Court na sinasagot nila. Pero kayong mga hunghang, kayong mga may saltik, kayo ang mga addictus benedictus, wala kayong pakialam, kayo, ang sarap nyo talagang terisin.
Hindi lang janggalin ng Julo, sarap ng Jerisin. Hindi nyo pinag-uusapan ang 5,500 flood control na hangin lamang dahil sa bangag nyong presidente. Tapos nagagalit kayo dahil may isang Inday Sara na kaya kayong hamunin na kahit zero budget nyo siya, wala siyang pakialam sa inyo. Inumpisahan nyo, tatapusin niya kasama ang bayan. Now what, mga palangga? Kim Yu, palangging. Rebecca, how are you? Imagine yung mga palangga. Yeah, Jennifer, thank you. Di ba? Babalik ta rin nila. Hinamon na kayo magpa-hair follicle test kayo. Yang buwaka ng inang Marcos Jr., na bata pa lang siya, baka sa fetus pa lang siya ng nanay niya, isabik na siya sa ipinagbabawal na pulburon. Kaya pati mga anak niya, tumitirik ang mga mata. Ano ang dahilan? Bakit tumitirik ang mga mata? In-interview ko ang dalawa sa anak niya. Noong May 9, sabog ang mata, tumitirik. Ano, ba't ka tumitirik kung normal ka? Namumula. Yang buwaka ng inang Lisa Tanas, ayan mag-drug test ang hinayupak na yan dahil yan ang umaastang presidente, nabanggit siya ni Inday. Next, tinanong ng reporter kung nag-usap na ba si Inday at saka si Aimee. Ang sabi ni Inday, nag-text siya pero cold, nagagalit si, meron siya sabi si Inday na nag-usap, na nagkaroon siya ng conversation o communication through a common friend. At I think that was Daryl Yap kasi nag-post si Daryl Yap na nag-text daw sa kanya, tapos at ang sabi ni Inday kanina, cold daw si Aimee. Ikaw pa ngayon ang feeling cold. Although si Inday, sabi niya, friendship pa rin sila ngayon. Wala naman siya sinabi against kay Aimee, pero sinabi niya na cold. Kaya nga sabi ni Inday, bakit sinabi niya dun sa common friend nila, bakit feeling cold siya or ganun yung reaction niya. Doon siya magalit kay Tambaloslos at kay Lisa Tanas. Kasi yung dalawang yan, habang si Bangag Jr. ay sumisinghot, nagpapakablula sa alapa ng Bangag, si Lisa Tanas at si Tambalos ay magkasabwat sa panggagancho, pagnanakaw, smuggling, lahat na. 'Di ba yung bribery na yan? Magkasabwat si Lisa Tanas dyan at si Tambaloslos. Sila ang nag-upo dyan kay Altenco para 1 taon lang daw kasi may gagawin sila. Ulitin ko, nandyan po yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Nandyan ang detalye. Mag-email kayo if you are interested. Nandito yan. Kaya sinabi ni Inday na bakit, yung cold feeling niya, bakit hindi mo kausapin si Lisa Tanas? Dahil si Lisa ang pinaka-satanas sa lahat ng satanas. Sabi ko nga, paulit-ulit kong hinayupak na yan, kidnapper yan. Nangidnap ng 2 bata. Inday, dapat yan eh. Kung may kaibigan dito si Inday dito, sabi mo kay Inday, tutukan niya yung pangidnap ni Lisa sa Turkey. Nangidnap yan ng 2 batang minor de edad. May video na akong pinakita niya, nag-viral na yan, nag-milyon na yan. Di ba? Yung nakipag-ugnayan siya, nakipagsabuatan, actually, not ugnayan, sa asawa ni Teddy Boy Locsin na si Louie. Hi, Louie. Remember that video? Kaya yan ang malaking problema ninyo. Dapat yan ang itest ang mga jutak nila dahil walang matinong tao ang mangingidnap ng 2 minor de edad. Walang matinong presidente na ang ginagawa ay sumingot kahit sa araw ng kagitingan. Kaya kayo galit na galit kay Duterte, kay PRRD, kay Sara, and the rest of the Duterte, and the critics, kasi sinasabi nila ang totoo. Kaya galit kayo kay Maharlika, gusto nyo kaming patahimikin. Pag nag-criticize kami, tatakutin nyo, papagurgur, kakasuhan, lahat kung ano-ano. Tragis yung mga alpotero kayo. Di ba? Gusto tayong patahimikin. Over my gorgeous body, katulad ni Inday Sara, hindi nyo kaya kaming patahimikin. Diba? 2 taon na ako pinatahimik ng mukha ng inang yan. Ikaw, Lisa Tanas, malapit ka na kunin ng mga kapwa mo sa Tanas. Yang perang ninakaw mo sa pera ng bayan, sa smuggling and everything, ipapaluwa ng Pilipino yan. Kaya kayo inahamon, di ba? Magpa-jutak test kayo. Kasi ang jutak mo, Lisa, yung jutak mo, pusali, pinakamababang uri sa kanal. Sabi nga ni Inday kanina, wala siyang pakalam. Ganun, gusto nyo, ano yung term ni Inday? Sa Bisaya, gusto mo magdumog sa ilong, wala siyang pakalam kahit magdumugan kayo sa kanal. Tama ba yung understanding ko? Kahit pagsabunutan, magjugjugan kayo sa kanal doon, wala siyang pakialam.
Ganon din ako, ganon din ang aking mga palangga kasi walang mawawala sa amin. Pero sa inyo, mawawala ang perang ninakaw ninyo dahil pipigain namin ang bawat dugo ninyo na nilagay nyo sa katawan ninyo galing sa nakaw na yaman. Kaya kung ako sa inyo, yung mga supporter ni Inday, kayo Bato, Bongo, magkaisa kayo. Huwag nyo nang pagkaabalahan niyang eleksyon na yan. Dadayain ni Lisa Tanas yan. Magdumog, bardagulan, sabi ni Ignes. Yun na nga, magdumugan sa kanal. Eh kung gusto nga nila dumugan, isa-isa eh. Gusto kong dumugin yan si Lisa Tanas eh. Hindi makakabangon yan. Lalo na pipingwin-pingwin. Bartek, bangag lagi. Hindi makakabangon yan. Isang ground lang yan. Sa totoo lang. Oh, yeah. Mali. Ganda ng nails ko, oh. Ayan, hindi yan nakaw sa bayan. Yan na yan pang jukot ko sa, sa kipay nilang lahat. Mga giatay. So, yes. Sabi nga, mga ugaling kanal, talagang ugaling kanal ang mga Marcos, Romualdez, Araneta at lahat ng mga nakapalibot sa kanila, hindi lang ugaling kanal, ugaling satanas. Habang ninanakaw nila ang pera ninyo ngayon, dyan inibita na si Dilima, ngayon mga star witness na ngayon, yung mga dating lumantak ng saba, sangkot sa droga, lahat, ang naggawa ng katarantaduhan, nag-concert sa Bilibid, ayan! That's very bangag. Atakihin niya ng atikin si Sarah. Nag-iyakan na ang mga bata ni Tambayuda. Magpa-drug test kayo. O, sige nga, sino ang una na dapat si Bangag Jr. Pero bakit ayaw ni Bangag magpa-drug test? Kasi hanggang ngayon, addictus, kawatan, smuggler, kidnapper, lahat na. Walang pakialam sa inyong hinayupak na mga yan. Hindi ko nga alam, ulit-ulit ko sinasabi, bakit nyo pinapayagang may addictus kayong presidente? Tignan nyo nangyayari ngayon dyan sa mga luggages. Okay, ninyo, na mga OFW, mga bakasyonista. Nakarating na kayo sa bahay nyo, tapos na bakasyon nyo, wala pa rin yung mga luggage nyo. That is very bangag. Then the heck, magtataas sila ng mga fees, mga services dyan sa airport at sa airlines. Nakita nyo yung binalita dyan? Mamaya natin natawa ako sa sinabi ni Inday sa mga gutom na walang pambili ng pagkain. Which part? Yeah, matapobre si Bangag kasi never naman naghirap si Bangag. Dahil ang nilamon niya, ang nagbuo ng 206 bones niya ay pera ng bayan. Kaya wala siyang pakialam dun sa kadete na naghangyo na kung pwede regalo yung relo niya. Alright? Isang suntok lang ni Inday yan, sabi ni MJ Garcia, tulog yan. Right? Dagdag bayad sa airport, wala namang kwenta. Sa ang serbisyo, sabi ni Doja Tang. Exactly, mga palangga. Baliktad na ngayon, sabi ni Rebecca, yung mga may kaso ang pa-victim. Ayun na nga, mga palangga. Okay, tignan natin. Yan. Si Remulla, wala to yung sa ipagtatanggol-tagan na Remulla, yan na-absuelto yung anak niyang nag-transport ng ipinagbabawal na damo naman mula sa San Diego, California. Kita ninyo, ang DOJ nyo, sangkot sa pinagbabawal na gamot. Baka tumitira din. Ay, hindi, mukhang isang bulati lang pumipirma. Sangkot sa pogo. My God. Kawawa talaga kayo, mga palangga. Ang sabi ni okay, basahin natin yung sinabi ni Sagutin natin yung sinabi ni Sandra. Tignan natin. Gusto niyo sagutin natin yon? Ano pa? Isulat niyo lang dyan kung ano yung gusto niyo sagutin natin. Okay? Di ba? Kaya sabi ni Inday, dapat si Amy Marcos ay magalit. Doon siya mainis kay Tambaloslos at saka kay Lisa Tanas. Kasi yung dalawa niyang partner sa lahat ng kababuyan habang si Marcos Jr. ay sumisingot lang. Dahil si Marcos Jr. tamad, ayaw niyan mag-isip. Hindi siya maka-stand sa pangmatalinuhan. Ang alam niya lang kunyari mag-British accent. Hindi lahat ng nagbe-British accent ay may laman ng utak. Ang katulad ni Marcos, kahit tayo gusto mo pa British accent, kaya nyo yan. Di ba?
Ang utak ni Marcos Jr., nag-acting-acting na British accent, tapos ang utak, laman ay pulbura. Let's talk about this, ha. Ito mga Ilocano. Makinig kayo, mga Ilocano. This is for you. Para magising-gising naman kayo. Alright? Alright, tignan natin to. Okay, ang sabi niya dito. Okay, basahin ko lang to. Ano sabi mo, Sandro? Okay, basahin natin. Ano yan? Nasaan na yung ano niya, yung kanyang speech? Anong kaletsya niya? Nabasa natin yung anak ni Amy, di ba? Ito, sabi niya, okay. The president, hindi. Ito yung buo. Basahin natin ang buo. Okay? Ito ha. First District of Ilocos Norte. Makinig kayo mga Ilocanong palangga. Sabi niya, for all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. Huwag na lang tong mga ano na lang. Ito na lang yung importante. Sabi niya, however, sabi niya, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and janggalan ng Julo, an incumbent one. Yun yung iniiba niyo ang definition. Hindi niya literal na sabihin na tatanggalin niya yung ulo ng tatay mo. Hangal. Ang sabi niya, ito, Sandro, nang alam mo lang, katulad ng pinsan mong si Matthew, kakailyan. Kayo mga Ilocano, hindi nga kayang mahalin ang dialect ninyo. Ang alam lang nila, kakailyan at agyamanak. Tama ba? O kakailyan lang at agyamanak. Hindi nga makabuo ng sentence. Sila mga kakailyan, alpotiro. Ano sabi mo? Ano sabi ni Sandro? Ni Sandra pala. Ang sabi ni Inday, pilit niyong tinitwist at ginagago ang taong bayan. Na-witness niya, narinig niya sa graduation ceremony na yung tatay mong hangal, ang tatay mong pulboronic, ang tatay mong adiktos, ang tatay mong kriminal, lahat na, diktador, kawatan, at lumaki paaral sa inyo galing sa kawat sa bayan. Ang sabi ni Inday, narinig niya na naghangyo o naglambing o nanghingi ang isang kadete, sir, pwede ba regalo na lang mo sa akin yung relo na yan? Ano ang sabi ng tatay mo? Bakit? What? Bakit kailangan ko ibigay ang relo ko sa iyo? Then, nung narinig ni Inday Sara, ang feeling niya, toxic na ang pagiging tandem niya sa inyong mga traidor at gusto niyang janggalan ng Julo during that time. Sa ipinakitang pagkawalang simpatya at empathy at puso ang tatay mong hangal at pulboronic. Hindi niya sinabing, bigla na lang sinabi niya, janggalin ko yung Julo niyan. Dahil sa pangyayaring yon, yung feeling na naaasar ka. Okay? Hindi literal na jajanggalin ng ulo. Huwag niyong linlangin ang taong bayan. Ikaw, Sandro, na wala kang alam. Dahil nung in-interview kita, wala kang alam. May script kang julul ka. May script ka. Hindi ka matalino. Nagbe-British accent ka lang, magpa-drug test ka, baka punong-puno ka ng pulbura sa jutak. Diba? Yung kaibigan mo, na-deport. I'm not gonna say that. Hindi ako nakahingi ng paalam doon sa source ko. Dahil sa pulburon, I will hold my tongue. Katulad ng sinabi ng Geatay na to. Ano sabi mo? Ang sabi pa niya? I can't stay silent, okay? To jungle the Julo. Sabi niya, besides her bizarre temper, tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays. Ikaw lang ang may sabi nun. Bizarre ang tatay mo, ikaw, ang nanay mong butod,
Kidnanay mong butod, ang tatay mong judictos. Di ba parang may kantang yan eh. Ano ba kanta yan? Bakit mo sa inyo? Ang nanay mong kidnapper, smuggler, putang inan to mga to, dapat na sa inyo, ginajanggalan talaga ng julo legally. Dapat pinapasuka sa inyo ang pera ng bayan. Ang kapal ng mukha ninyo. Ang kapal ng mukha ninyong mga kawatan kayong mga impacto kayong lahat. Kakailyan. Ilocanoy, yun lang ang alam nila, kakailyan. Agyamanak. Putangina, hindi ka makabuo ng sentence ng isang dalawang sentence. Ginagamit lang kayo, mga Ilocano, tuwing eleksyon. Kahit si Amy Marcos hindi marunong mag-Ilocano ng diretsyo. Si Bangag hindi marunong mag-Ilocano. Yung mga anak nila pa British accent. Nag-aral galing sa kawat na pera ng bayan. Hindi pa kayo na gising? Ilocano ba yan? Maaari yung mga kamag-anak nila, kung may natitira pa silang matitinong kamag-anak dyan sa Marcos side, yung mga marunong mag-Ilocano, o baka yan ang matino. Pero itong Marcos Araneta na ito, mga bugo. Puro pulburo ng mga utak. Ilocano, meron ba dito? Sige nga. Saan nyo nakita nagsalita yung magpamilyang yan na dire-diretsong Ilocano? Ay, ano ba yan? Kakailyan. Mamaya may kakailyan dito, sigurado ko. May kakailyan dito. Sabi ni Sandro, ni Bugo. Okay? Ayun, besides her bizarre temper tantrum has been condemned by ang nanay mong nagtatantrum, nagpa-interview, di ba? Na mukhang, hindi mukha, talagang gusgusin. Okay? Ang nanay mong butod. Very New York. Very pusali, dear. Kahit nalunukin, nilisang lahat ng pera, ang nanay mo, dugyot, to the lowest level. Dapat doon siya sa gutter. Kasama ang mga palaka. Kasama ang mga daga. Doon kayo nababagay. My God, mga kawatan kayo, mga jutang genimis kayo. Recorded kayo sa buong mundo. Pinagbigyan kayo ng mga Duterte dahil akala itutuloy. Akala ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero mali. Dahil ang ninakaw ay pinalamon sa anak, sa kapu-apuhan, sa kaduluduluhan. Tignan nyo, gusto nyo lahat sa gobyerno. Bakit hindi kayo magpaka-British sa London? Ba't hindi kayo magtrabaho doon? Di ba? Very Briton kayo? Feeling royal? Jonggok ka naman? Very royal, sabi ng nanay niya. Very British ang mga linti. Doon ka mo sa gutter, sa idalong. Dahil ang mga ugali nyo, ugaling gutter. Ayan. Galing gutter. Anyway. Ano pa sabi nitong giatay na ito? Okay, forget that the objects of her derisions are dear to me, but would also be remiss in my responsibility as an Ilocano. Ito, responsibility as an Ilocano representative. Ilocano? Huwag mong pinagagamit-gamit ang Ilocano. Sabi ng nanay mo, very British ka. Hindi ka Ilocano. Ginagamit nyo yung mga Ilocanong mga palangga. Mga napo